Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! Si Raster ay patuloy ang kanyang pag-aalipusta sa mga bagong examinees at hindi nagpipigil na gamitin ang kanyang malakas na magic power sa kanila. May isang lalaki na nanunood sa mock battle at ang kanyang pangalan ay si Adolf. Ipinapaliwanag niya ang patungkol sa 4 foundational faculties at ito ay ang physical strength, body control, magic reserves at magic control. Sa kabuuan, malaki ang kanilang impluwensya daw para sa pagiging isang malakas ng isang adventurer. Dagdag pa ni Adolf, meron daw siyang abilidad na makita ang scores ng ibang tao patungkol sa kanilang 4 foundational faculties, sa madaling salita ang lakas na tinataglay mismo ng isang adventurers. Ipinanganak daw siya na merong ganitong nakakamanghang abilidad. Sinubukan niyang tignan ang tinataglay na lakas ng isang examinee at nakita niya na ito ay napakababa sa lahat ng antas. Tinignan niya naman ang tinataglay na lakas ni Raster at malakas lamang ang kanyang magical reserves pero mahina ang kanyang physical strength at iba pang mga faculties nito. Masyadong napabilib si Adolf sa kanyang mga nakikita sa kapangyarihan ni Raster, siya nga ay siguradong isang A-rank, tugon pa niya. Hindi daw siya isang simpleng examiner lamang daw at sumasakit ang kanyang mga mata sa inggit pag nakakita ng isang malakas na adventurer. Napakadelikado daw na tumingin sa isang malakas na nilalang. Bigla niyang nakita si Rick at ano daw ang meron sa isang matanda kung bakit daw iba ang kanyang mga tingin. Hindi siya maniniwala kung kukuha ba daw siya ng exam si Rick sa ganiyang edad. At hindi niya maiwasang tignan ang ability scores ni Rick. At yun na nga, laking sorpresa niya na lahat ng foundational faculties katulad ng physical strength, body control, at magic control ay sobrang matataas, maliban na lang sa kanyang magic reserves. At mas lalong sumakit ang mga paningin ni Adolf nang makita niya ang ability scores ni Rick. Nagkita sina Alisa at Rhaenyra sa loob ng arena na kung saan gaganapin ang mock battle ni Rick laban kay Raster. Nasa loob na din ang ibang mga mentors ni Rick para sumuporta sa mock battle na gagawin niya. Inimbitahan naman si Alisa na manood sila ng sabay kasama ang iba pang mga kasamahan niya. At nang makalapit na si Alisa, nabigla siya kung bakit nandito daw ang isang orc. At ayun na nga, pumapasok na si Rick sa arena at kinamusta naman ng orc kay Rhaenyra kung okay lang ba ang mga exams ni Rick. Sabi naman ni Rhaenyra, makakapasa daw si Rick nang walang mangyayari sa kanya. Pero si Alisa ay nababahala sa kanya dahil daw ang kanyang examiner ay si Raster na isang malakas na adventurer. Naitanong naman ng orc kung may problema ba doon. Sinabi naman ni Alisa sa kanila na si Raster ay isang A-rank at lagi daw niyang na-overpower ang mga examinees niya na hindi naman dapat kinakailangan. Tugon naman ng orc, hindi yan magiging problema kay Rick. Ando naman si Angelica at sinusuportahan niya ang kanyang kapatid at sinisigaw niya na dapat bugbugin daw niya si Rick. Biglang dumating naman ang kanilang bunsong kapatid at dapat daw na ipaghiganti daw nito laban kay Rick sa nangyari sa kanya. Hindi daw maisip ni Raster na nakaligtas si Rick sa kanilang mga malalakas na guards, isa daw yung malaking sorpresa. Expected nga naman daw na makakaligtas si Rick dahil ang kanyang mga guards ay mga walang kwenta. Sinabihan pa niya si Rick na huwag daw niyang isipin na isang genius na katulad ni Raster ay kaparehas sa kanyang mga guards. Sumang-ayon naman si Rick sa kanyang mga sinasabi at biglang naitanong niya kung bakit daw naging isang adventurer si Raster. Nagulat at naitanong ni Raster kung bakit tinanong ni Rick ang mga bagay na yon. Sagot naman ni Raster ay dahil meron siyang abilidad para maging isang tunay na adventurer. Dagdag pa niya, kahit bilang isang maharlika daw, ang pagiging isang dating adventurer ay magbibigay ito ng pagtaas ng kanyang estado bilang isang maharlika. At pinaplano niya na huminto sa pagiging adventurer pagdating ng tamang panahon, at naiinip na daw siya nito. At nang marinig ni Rick ang mga dahilan ni Raster kung bakit naging isang adventurer siya, nakapagdesisyon na si Rick na hindi siya dapat matalo sa isang katulad niya. Nasabi naman ni Raster sa kanya na dapat daw magkaroon si Rick ng paggalang sa kanyang mga seniors pag kinakausap niya ito. Bagaman, sino ba naman ang nakakaalam kung hanggang kailan daw pwede makapagsalita si Rick?
At yun na nga, sinimulan na ni Raster ang kanilang mock battle at ginamitan niya muna ng level 1 Nature Composed Magic, Ice Shot si Rick. Pero si Rick ay wala namang reaksyon sa unang pag-atake ni Raster at sinabihan pa siya kung nanigas na ba siya sa takot. Naisip ni Rick na huwag magpadala sa kanyang galit, dapat maging kalmado at makatwiran lamang. Inaalala niya ang mga payo ni Rhaenyra, matapos daw magsimula ang kanilang laban. Dapat gamitin ni Rick ang unang minuto para pakalmeyan ang kanyang nararamdaman. Dapat daw mag-focus siya sa pag-obserba sa kanyang kalaban. Tugon pa ni Rick, nababahala siya pero may tiwala naman daw siya kay Rhaenyra. Hindi naman makapaghintay si Raster, kung hindi daw aatake si Rick, gagawin daw niya kung ano ang kanyang gusto. Laking suporta naman ng kanyang mga kapatid sa kanya. Kayang-kaya daw niya itong lampasuhin. Ginamitan na ni Raster ng level 3 Nature Composed Magic, na tinatawag na Flame Illuminate si Rick. Namangha naman si Rick sa paggamit ng level 3 magic niya nang walang sinasabi. At yun na nga, itinira na ni Raster ang isang malakas na fire magic spell niya pero sa kabutihang palad, hindi siya nagpatinag. Tugon pa ng kanyang mentor na isang orc, para kay Rick daw, ang isang walang kabuluhang pag-atake ay hindi ito pasado para sa kanya. Nasabi pa niya na ang isa sa 4 na foundational faculties na magic reserves ay ma-develop lamang ito sa iyong kabataan kung hindi ay wala na itong pag-asa para sa paglago nito. Sabi naman ni Alyssa na kailangan itong gawin bago ang isang tao ay umabot sa edad na 20 pero si Rick daw ay naging adventurer nung naging 30 na siya, dagdag pa niya. At sa kadahilanang yon, ang magic reserves ni Rick ay sobrang napakababa. At yun daw ang dahilan kung bakit sinanay ng orc ang physical strength ni Rick para makabawi sa kanyang kakulangan sa magic reserves. Sobra daw ang pagsasanay ni Rick sa ibang 3 areas katulad ng physical strength, body control at magic control para punan ang kanyang kakulangan sa magic reserves. Sa kabilang banda naman, tugon pa ni Raster na ang kanyang susunod na pag-atake ay medyo masakit daw ito ng kaunti kumpara sa ginawa niya kanina. Ginamitan niya ng level 4 Nature Composed Magic na tinatawag na Hurricane Cutter si Rick pero hindi pa din siya natinag. Sabi ng kanyang mentor na isang orc, pinatatag daw niya ang physical strength ni Rick sa simula pa lamang. Ang magic control naman ay itinuro ni Mizet at ayaw daw niya ang abala pero na-impress naman daw siya dahil ipinagpatuloy pa din niya ang pagtuturo kay Rick sa loob ng 2 taon. Sabi naman ni Mizet na dapat matutunan ni Rick ang magical defense kaya siya nagpatuloy sa kanyang pagtuturo sa kanya. Ang batang babae naman ay naglaro lamang daw sila ng magic ni Rick, tugon pa niya. Dagdag pa ni Mizet, kung naging maluwag daw ang kanyang pagtuturo ng magic defense kay Rick, panigurado daw na magiging abo na lamang siya sa pag-ataking iyon. At si Rhaenyra naman daw ang nagturo sa kanya ng body control at nagulat si Alyssa sa kanyang natuklasan. Akala daw niya na si Rhaenyra ay isa lamang na regular na katulong dahil sa kanyang pananamit pero ito lang pala ang style niya. Sabi ng orc na tinibayan talaga daw ni Rick ang lahat ng mga pagsasanay na ibinigay nila sa kanya. Kaya na daw niyang sumabay sa mundo ng mga S-rank katulad nila. Napagtanto naman ni Raster ang katibayan ng pangangatawan ni Rick. Ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake at ginamitan naman niya ng level 4. Composed magic na tinatawag na shock burn si Rick. Hindi naman makapaniwala ni Alyssa na si Rick ay maituturing na nagtataglay siya ng lakas na S-rank. Sabi ni Rhaenyra, bagaman si Rick ay walang kamalayan sa kanyang sarili mismo na nagtataglay na pala siya ng isang S-rank na kapangyarihan. Si Raster ay sunod-sunod ang kanyang mga pag-atake kay Rick na may kasamang mga masasamang pananalita. Ang mga katulad daw ni Rick ay nararapat lamang daw na tumanggap ng mga paghihirap galing sa katulad ni Raster na isang maharlika. At yun na nga, tinabyunan si Rick ng 2 malalaking bato at binuwag lamang niya ito ng walang kahirap-hirap. Napipiko na si Raster sa katatagan ng pangangatawan ni Rick. Hindi naman makapaniwala si Angelica at nasabi niya kung sino nga ba talaga ang matandang ito. At dahil sa katatagan daw ni Rick, tatapusin daw niya si Rick gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ginamitan niya ng Forceful Fist, Quadrillions at sinabayan pa niya ng Flickering Feet, Thousands. Sumugod na siya at ito na daw ang katapusan ni Rick. Sinuntok lamang ito ni Rick at hindi umubra ang pang-final blow ni Raster sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Raster kung ano daw ang ginawa ni Rick. Naiintindihan na daw ni Rick kung ano ang ibig ipabatid ni Rhaenyra sa kanya. Sabi pa ni Rick, masyado daw naging abala si Raster sa kanyang mga inborn talents at napabayaan na niya ang paghusayin ang mga ito.
Dagdag pa niya, totoo ngang sobrang lawak ng reserba ng kanyang magical energy pero karamihan nito ay hindi nagtagumpay. At biglang nanambalik ang kanyang tiwala sa kanyang sarili, hindi maaaring matalo siya sa ganitong klaseng kalaban, sabi pa niya. Nagbigay naman ng reaksyon si Raster sa pag-counter ni Rick sa kanyang huling atake, nakachamba lamang daw si Rick kanina. Ito na daw ang full incantation magic ng kanyang kapatid na sabi pa ng bata. Gagamitin niya ang level 3 nature composed magic na tinatawag na Flame Eliminate. Pero parehas pa din ang naging resulta, sinangga lamang ni Rick ng isang kamay niya ang malakas na fire magic na itinapon ni Raster. Gulat na gulat ang magkapatid sa kanilang mga nasaksihan. Sabi pa ni Rick, hindi na daw kailangang gamitan pa ng magic defense ang fire magic ni Raster dahil walang katatagan ang pag-atake niya. Sinabi pa ni Miss Ed na pinaghusay daw ni Rick ang kanyang magic with high degree of accuracy sa pagsangga ng ataking iyon. Hindi man lang gumamit si Rick ng 100,000 enerhiya hindi katulad ng kanyang kalaban. Kahit pa sa katulad ni Rick na may low magic reserves ay kaya talagang gawin yun kasi meron siyang precise magic control. Ayaw pa ding tanggapin ni Raster ang katotohanan na hindi niya kayang patumbahin si Rick gamit ang kanyang magic. Pilit pa din niyang itinataas ang kanyang morale. Ginamit na naman niya ang kanyang flickering feet, thousands at sinugod niya si Rick pero sinabihan lamang siya nito na sobrang bagal daw niya at biglang nagpakawala ng suntok si Rick at mabuti na lamang nakagamit ng iron body si Raster. Nagtataka si Angelica na ang kanyang kapatid ay gumamit daw ng strengthening magic pero si Rick ay hindi. Tama nga daw siya, si Rick ay hindi normal, tugon pa niya. At yun na nga, napagtanto na ni Raster at tinanggap na niya na si Rick ay nagtataglay ng mga abilidad na mas mataas pa sa E-rank. Sinabihan niya si Raster na hindi man lang daw siya gumamit ng magic, ito daw ay ang body control pero at ang antas daw ng kanyang precision ay sobrang mas mataas kaysa sa kanyang strength and magic. Hindi pa din naniniwala si Raster sa mga sinasabi ni Rick sa kanya. Gumagamit lamang daw si Rick ng isang mahinang magic, gayunpaman, sa edad daw niya, papaano daw naging ganito siya kalakas sa loob lamang ng 2 taon, na itanong niya kay Rick. At yun na nga, naaalala na naman ni Rick ang kanyang mga mahihirap na pagsasanay. Hindi daw siya pwedeng makalabas sa kuweba hanggang sa matalo niya ang isang dragon. Tumakbo din daw siya sa isang sunod-sunod na mga pagsabog. Lumangoy din siya sa isang monster capture fluid at nalagutan siya ng hininga. Sabi pa ng orc na namatay si Rick ng madaming beses habang ginagawa ang kanyang mga pagsasanay. Kaya din daw niyang buhayin ng isang tao kapag nagamit niya ang kanyang healing ability kaagad matapos itong bawian ng buhay. Kaya pala ganito nakatibay ang pangangatawan ni Rick dahil sa kanyang mga pinagdadaanang kahirapan sa pagsasanay. Isinalaysay naman niya ang kanyang mga pagsasanay sa kanyang mga mentors na kung saan itinulak siya sa bangin, nadaganan siya ng isang malaking bato at ng mga malalaking mga troso. Hindi naman naniwala si Raster sa mga sinasabi ni Rick patungkol sa kanyang mga pagsasanay sa loob lamang ng 2 taon. Naitanong ni Raster kung ano daw ang motivation niya para gawin ang mga mahihirap na pagsasanay. Ang sagot naman ni Rick ay ang kanyang pangarap. Ano naman daw ang pangarap niya? Naitanong ni Raster. Ang pangarap daw ni Rick ay talunin ang pinakamalakas na monster na tinatawag na Kaiser Alsapid. Pinagtawanan naman ng bata at sinabihan niya itong isang tanga daw si Rick sa kanyang pangarap. Pinagtawanan si Rick dahil masyadong naging seryoso siya sa kanyang pangarap daw na hindi naman totoo. Ang Kaiser Alsapid daw ay isang malaalamat na monster na nakikita sa The Legends of the Hero Yamato, na itanong pa ni Alisa. Sumang-ayon naman si Rheanet. Ayon naman sa orc na ito din daw ang ultimate goal ng Orichalcum Fists Party. Ayon pa kay Raster, ang The Legends of the Hero Yamato daw ay isa lamang itong bedtime stories. Ang talunin daw ang Alsapid, isa lamang daw itong pambatang pangarap, tugon pa niya. Nakapagdesisyon na si Raster na tatapusin na daw niya ang kanilang laban. Ginamit na niya ang kanyang level 7 nature composed magic, na tinatawag na forest rope. Nagsilabasan ang mga forest rope sa ilalim ng lupa at ginapos ang mga kamay at paa ni Rick. Nasabi pa ni Rick na ginamit daw niya ang level 7 na walang full incantation, masyadong magaling daw si Raster pagdating dito. Sabi pa ni Raster, huwag daw munang magulat si Rick, ipapakita pa daw niya kung ano ang kanyang tunay na talento para hindi na daw makapagyabang si Rick sa kanya. Gumamit na siya ng full incantation magic at tinatawag niya ang Tree of Calamity.
Ipinagyabang niya na ito daw ang pinakadakilang magic na kayang gamitin ng isang tao. Ito ang level 8 nature, composed magic at ito daw ang pinakadakilang magic na tinataglay ng isang tinaguriang The Man of 1,000 Abilities. Sinumon niya ang isang napakalaking kahoy na golem at sabi pa ng kanyang kapatid na ito daw ang kanyang killer move. Nagpalabas naman si Rick ng isang basic magic daw sabi pa ni Raster, ano daw ang kayang gawin nito laban sa kanyang level 8 magic, sagot naman ni Rick ay susuntukin niya ang malaking kahoy patagos sa katawan nito. Hindi naman naniniwala si Raster na kayang gawin ito ni Rick. Tinanong niya si Raster kung ilang beses daw niya ginamit ang kanyang level 8 Tree of Calamity magic, pero si Rick ang ginamit niya ang kanyang level 1 magic ng 100,000,000 beses daw. Hindi naman naniniwala ang bata, paniguradong malaking kasinungalingan ang mga sinasabi daw ni Rick. Tugon pa ni Alisa, imposibleng magawa daw ang 100,000,000 beses na pagsasanay pero ang sabi ng orc, posible daw yun gamit ang isang special space-time magic. Kinumpirma ng orc na ginawa talaga ni Rick ang kanyang mga sinasabi. Gagamitin na ni Raster ang kanyang level 8 nature composed magic na tinatawag na Yggdrasil God Impact laban sa isang level 1 nature composed magic na tinatawag na Air Shot para naman kay Rick. At yun na nga, nagpang-abot ang kanilang mga suntok at unti-unting nawawasak ang God Impact ni Raster. Ibinigay na ni Rick ang kanyang lakas sa suntok at tuluyan ng nawasak ang Tree of Calamity na sinumon ni Raster. Imposible daw ito, hindi daw ito dapat nangyayari sa isang katulad niyang Maharlika at tumilapon siya at bumagsak papalabas ng arena ng walang malay. Sabi pa ni Rick kay Raster na hindi pa din natitinag ang kanyang pangarap sa buhay. Ang mga nakapanood sa kanilang laban ay hindi makapaniwala sa kanilang mga nakikita. Sino ba naman ang nag-aakala na matatalo niya si Raster? Para lamang daw isang ordinaryong matanda si Rick, sabi pa nila. Natapos na ang mock battle ni Rick at binati siya ng kanyang mga mentor sa kanyang pagkapanalo. Isang magandang laban daw yun na sabi pa nila. Malaking pasasalamat naman ni Rick sa kanyang mga mentors. Lumabas na si Raster at nananakit ang kanyang buong katawan. Tinawag ni Rick si Raster at sinabihan niya ito kung papaano daw ang isang elite na adventurer ay tinalo lamang ng isang late starter na katulad niya. Binigyan pa ni Rick ng kaunting advice si Raster na dapat daw paghusayin muna daw niya ang isang single technique hanggat magsuka siya ng dugo, tugon pa niya. Abangan niyo muli sa susunod na linggo kung ano na ang mangyayari kay Rick matapos manalo sa kanyang mock battle.